Sa isang liblib na baryo sa gitna ng malawak na kapatagan, may isang dalagang ang pangalan ay Mayumi. Lumaki siya sa piling ng mga palayan, sa amoy ng basang lupa tuwing tag-ulan, sa init ng araw na sumasalubong sa murang mga tangkay ng palay, at sa banayad na ihip ng hangin na tila may sariling awit kapag sumasayaw ang mga uhay. Ang kanilang baryo ay napapaligiran ng kabundukan sa silangan at ng isang maliit na ilog sa kanluran. Sa pagitan ng mga ito ay ang walang katapusang dagat ng palay na siyang bumubuhay sa buong pamayanan. Maagang naulila si Mayumi sa ama. Ang kanyang ina naman ay mahina ang katawan at madalas dapuan ng karamdaman. Kaya't sa murang edad ay natutunan na niyang akuin ang responsibilidad sa bukirin. Siya ang nag-aararo kapag kailangan, siya ang nagtatanim ng binhi, at siya rin ang nagbabantay sa palay laban sa mga ibon at peste. Hindi siya nagreklamo kailanman. Sa halip, nakatagpo siya ng kakaibang kapayapaan sa pakikipag-usap sa lupa, sa tubig, at sa hangin. Tuwing dapit hapon, kapag ang langit ay nagiging kulay kahel at ginto, madalas siyang maglakad sa gitna ng palayan. Nakayapak siya, hinahayaang lamunin ng malamig na putik ang kanyang mga talampakan. Para sa kanya, ang paglalakad na iyon ay hindi lamang pahinga, kundi isang ritual, isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan na tila may sariling lihim na wika. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, may napansin siyang kakaiba. Sa dulo ng pilapil, sa lugar kung saan mas siksik ang mga palay at tila mas luntian kaysa sa iba, may isang anyong nakatayo. Sa unang tingin ay inakala niyang isa lamang itong anino ng puno, ngunit nang siya'y kumurap, gumalaw ang anyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon tao mula sa baryo. Ang tindig nito'y payapa, ang buhok ay tila hinahaplos ng hangin kahit wala namang malakas na bugso. Nakasuot ito ng damit na waring hinabi mula sa manipis na sinag ng buwan at dahon ng palay. Hindi malinaw sa kanya ang mukha, ngunit may liwanag na nanggagaling sa paligid nito, banayad at hindi nakakasilaw. Hindi agad nakaramdam ng takot si Mayumi. Sa halip, may kakaibang damdamin ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila matagal na niyang kilala ang nilalang na yon. Dahan-dahan siyang lumapit, maingat ang bawat hakbang. Ang mga uhay ng palay ay yumuyuko na para bang nagbibigay daan. Nang siya'y ilang hakbang na lamang ang layo, nagsalita ang nilalang. Ang tinig nito'y mahina ngunit malinaw, tulad ng agos ng ilog na dumadaloy sa gabi. Sinabi nitong hindi dapat matakot si Mayumi. Ipinakilala nito ang sarili bilang tagapagbantay ng palayan, isang diwata na inatasang pangalagaan ng ani at ang mga pusong marunong gumalang sa lupa. Hindi alam ni Mayumi kung panaginip ba ang lahat, ngunit dama niya ang lamig ng hangin, ang bigat ng lupa sa kanyang paa, at ang tibok ng kanyang puso. Lahat ay tunay. Tinanong niya kung bakit siya lamang ang nakakakita sa diwata. Sumagot ang nilalang na hindi lahat ay may mata upang makakita at hindi lahat ay may pusong handang makinig. Ikinuwento ng diwata na ang palayang iyon ay matagal nang binabantayan ng kanyang lahi. Sa tuwing may magsasakang may malinis na hangarin at pusong walang bahid ng kasakiman, nagpapakita sila upang magbigay ng patnubay. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang mga taong marunong makinig sa bulong ng hangin at sa hinga ng lupa.
Napayuko si Mayumi. Hindi niya inakalang may ganoong lihim ang kanilang bukirin. Sa isip niya, isa lamang iyong lupang minana nila sa kanilang mga ninuno. Ngunit ngayon, tila nabuksan ang kanyang mga mata sa mas malalim na katotohanan na ang lupa ay may alaala at ang palay ay may espiritu. Inilahad ng diwata ang isang babala. May darating na pagbabago sa baryo. May mga taong magnanais ang kinin ang malawak na lupain at gawing iba ang gamit nito. Kapag nangyari iyon, mawawala ang balanse. Matutuyo ang lupa, magagalit ang ilog, at ang mga uhay ay hindi na magbubunga tulad ng dati. Naramdaman ni Mayumi ang bigat ng sinabi. Alam niyang maraming magsasaka sa baryo ang baon sa utang. May mga usap-usapan na tungkol sa pagbebenta ng lupa sa mga dayong negosyante. Ngunit hindi niya inakalang may ganitong epekto iyon sa kalikasan. Tiningnan siya ng diwata at sinabi na siya ang napili. Hindi upang lumaban sa dahas, kundi upang maging tulay. Siya ang makikinig sa bulong ng lupa at maghahatid ng mensahe sa mga tao. Ngunit ang tungkuling iyon ay hindi madali. Kakailanganin niya ng tapang at pananalig. Hindi agad nakapagsalita si Mayumi. Isa lamang siyang simpleng dalaga. Paano niya haharapin ang mga taong may kapangyarihan at salapi? Ngunit nang tumingin siya sa paligid at makita ang mga uhay na unti-unting yumuyuko sa dapit hapon, may apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Ang palayang iyon ang kanyang tahanan. Ang lupaing iyon ang bumuhay sa kanyang pamilya. Tinanggap niya ang hamon kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat. Ngumiti ang diwata, isang ngiting puno ng liwanag at pag-asa. Sinabi nitong simula pa lamang iyon. Sa mga susunod na gabi, maglalakad silang magkasama sa palayan. Ituturo nito ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng lupa at sa ibabaw ng mga bituin. Unti-unting naglaho ang diwata na para bang tinangay ng hangin. Naiwan si Mayumi sa gitna ng palayan, hawak ang sarili niyang paghinga. Ngunit alam niyang hindi iyon katang-isip. Sa kanyang paanan, may isang uhay ng palay na kumikislap sa kakaibang liwanag. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Mayumi. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang mga salitang narinig. Ang babala, ang tungkulin, at ang lihim ng lupa. Sa labas ng kanilang bahay, ang hangin ay marahang umiihip at tila may kasamang bulong na hindi niya lubos maunawaan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang ang kanyang paglalakad sa palayan ay hindi lamang simpleng gawain. Ito ay simula ng isang landas na magdadala sa kanya sa mga hiwagang lampas sa kanyang imahinasyon. At sa kalaliman ng gabi, habang ang buwan ay nakatanaw sa ibabaw ng malawak na bukirin, isang bagong kwento ang nagsimulang umusbong. Kwentong mag-uugnay sa isang babaeng naglalakad sa palayan at sa diwata na nagbabantay sa lihim ng lupa. Kinabukasan, nagising si Mayumi bago pa man sumikat ang araw. Ang langit ay kulay abo pa lamang at ang hamog ay nakapulupot sa mga dahon ng palay na tila manipis na belo. Tahimik ang buong baryo, tanging tilaok ng manok at mahinang kaluskos ng hangin ang maririnig. Ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang pananabik na hindi niya maipaliwanag. Lumabas siya ng bahay na hindi ginising ang kanyang ina. Bitbit niya ang maliit na lampara at isang pirasong tela na isinasabit niya sa balikat tuwing magtutungo sa bukid. Habang tinatahak ang makitid na daan patungo sa palayan, dama niya ang lamig ng umaga sa kanyang balat.
Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bulong na hindi naririnig ng iba. Pagdating sa gitna ng bukirin, napansin niyang mas makapal ang hamog kaysa karaniwan. Ang mga uhay ay tila mas tuwid ang tindig, at ang lupa ay may kakaibang init kahit malamig ang hangin. Tumigil siya sa lugar kung saan niya unang nakita ang diwata. Huminga siya ng malalim at pumikit. Inaalala ang ngiti at ang tinig na narinig noong nakaraang dapit hapon. Hindi siya naghintay ng matagal. Mula sa pagitan ng mga palay, unti-unting lumitaw ang isang liwanag. Hindi ito tulad ng liwanag ng araw o ng lampara. Ito'y banayad, may bahid ng luntian at ginto, at tila sumasabay sa paghinga ng lupa. Mula sa liwanag na iyon ay nabuo ang anyo ng diwata, payapa ang mukha, at ang mga mata ay may lalim na tila sumasalamin sa kabundukan at sa ilog. Lumapit ito kay Mayumi at walang salitang inabot ang kanyang kamay. Nag-alinlangan ang dalaga sa isang iglap, ngunit nanaig ang tiwala. Nang magdikit ang kanilang mga palad, nakaramdam siya ng init na dumaloy mula sa kanyang braso patungo sa kanyang dibdib. Hindi iyon masakit, ngunit mabigat. Parang may alaala na ipinapasa sa kanya. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang paningin. Hindi na lamang niya nakikita ang ibabaw ng lupa. Para bang naging malinaw ang ilalim nito. Ang mga ugat ng palay na nag-uugnay-ugnay, ang maliliit na nilalang na gumagapang at nagpapalusog sa lupa, at ang mga hibla ng tubig na dumadaloy sa malalalim na bahagi ng bukirin. Nakita niya kung paanong ang bawat butil ng palay ay may sariling tibok, may sariling liwanag na hindi napapansin ng mata ng tao. Ipinaliwanag ng diwata na ang lupa ay hindi simpleng lupang tinatapakan. Ito ay may puso at alaala. Ang bawat hakbang ng tao, bawat patak ng pawis, at bawat patak ng dugo ay naitatala sa kailaliman nito. Kapag ang lupa ay minahal at iginalang, nagbibigay ito ng saganang ani. Ngunit kapag ito'y pinabayaan o inabuso, unti-unti itong namamatay. Ipinakita ng diwata ang isang pangitain. Sa paningin ni Mayumi, ang palayan ay unti-unting nagbago. Ang luntiang kulay ay napalitan ng kayumangging tuyot. Ang ilog sa kanluran ay lumiit at naging maputik. Ang hangin ay naging mabigat at walang halimuyak. Nakita niya ang mga taong hindi niya kilala. Nakasuot ng magagarang damit, may dalang mga papel at kasulatan. Itinuturo nila ang lupa, sinusukat, at tinataya ang halaga nito na para bang ito'y simpleng ari-arian lamang. Sumikip ang dibdib ni Mayumi. Naramdaman niya ang sakit ng lupa na parang sariling kirot. Tinanong niya ang diwata kung ito ba ang darating na pagbabago na binanggit nito. Tumango ang diwata. Ipinaliwanag nitong ang mga tao mula sa malalayong bayan ay nagnanais magtayo ng malalaking gusali at pabrika sa kapatagan. Marami sa mga magsasaka ang mahihikayat dahil sa pangakong salapi at mabilis na pag-unlad. Ngunit hindi nila nauunawaan ang kabayaran. Ang palayan ay hindi lamang hanap buhay. Ito ang balanse ng buong lugar. Ito ang sumisipsip ng tubig ulan, ang nagbibigay lamig sa hangin, at ang nag-uugnay sa ilog at sa kabundukan. Kapag nawala ito, magbabago ang lahat. Napayuko si Mayumi. Alam niyang may katotohanan ang pangitain. Sa mga nakaraang linggo, may mga usap-usapan na sa baryo tungkol sa mga dayuhang negosyante. May ilan nang nagsasabing baka mas mabuti ang ibenta ang lupa
kaysa maghirap sa pagsasaka. Itinaas ng diwata ang kamay nito at hinaplos ang hangin. Mula sa lupa ay may umusbong na maliit na usbong ng palay, mas maliwanag kaysa sa iba. Sinabi nitong may pag-asa pa. Hanggat may isang pusong handang makinig at manindigan, may paraan upang mapanatili ang balanse. Ngunit kailangan ni Mayumi na maunawaan ang mas malalim na lihim. Dinala siya ng diwata sa pinakagitna ng palayan, sa isang bahagi na tila walang naiibang katangian sa panlabas. Inutusan siyang lumuhod at ilapat ang kanyang palad sa lupa. Nang gawin niya iyon, may narinig siyang mahinang tibok, tulad ng puso ng isang sanggol. Sinabi ng diwata na sa ilalim ng bahaging yon ay nakatago ang binhi ng unang palay na itinanim ng kanilang mga ninuno. Ito ang pinagmulan ng biyaya sa kanilang baryo. Hanggat naroroon ang binhing iyon at nananatiling buhay ang alaala nito, mananatili ang kasaganaan. Ngunit kung mawawala ang lupang kinatatayuan nito, mawawala rin ang proteksyon ng mga diwata. Naramdaman ni Mayumi ang bigat ng responsibilidad na ipinasa sa kanya. Hindi lamang ito tungkol sa kanilang pamilya, kundi sa buong baryo at sa mga susunod pang salinlahi. Tinanong niya kung paano niya mahihikayat ang mga tao na makinig. Sinabi ng diwata na hindi sapat ang mga salita. Kailangang maramdaman ng mga tao ang halaga ng lupa. Kailangang maalaala nila ang kanilang pinagmulan. Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang pangitain. Bumalik sa normal ang kanyang paningin at muli niyang nakita ang karaniwang palayan na binabagtas ng hamog at liwanag ng sumisikat na araw. Ngunit iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya simpleng dalagang nagbabantay ng ani. Siya ngayon ay tagapagdala ng isang lihim na maaaring magligtas o magpahamak sa kanilang lupain. Bago tuluyang maglaho ang diwata, sinabi nitong sa susunod na gabi ay ipapakita nito ang kasaysayan ng kanilang baryo. Ang mga pangyayaring matagal nang nalimot ngunit mahalagang maunawaan. Naiwan si Mayumi sa gitna ng bukirin. Hawak ang init na iniwan ng kamay ng diwata. Sa silangan, sumikat na ang araw at ang buong kapatagan ay nabalot ng ginintuang liwanag. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang bawat sinag ng araw ay tila may mensahe. At sa bawat pag-indayog ng palay, may panawagan na hindi na niya maaring balewalain. Ang lihim sa ilalim ng lupa ay nagsimula pa lamang maunawaan at ang kanyang paglalakad kasama ang diwata ay magdadala sa kanya sa mas malalim na hiwaga ng nakaraan at ng hinaharap. Kinagabihan, hindi mapakali si Mayumi. Mula pa nang maglaho ang diwata sa palayan noong umaga, tila mas malinaw ang kanyang pandama sa bawat galaw ng hangin at bawat kaluskos ng dahon. Habang naghahapunan sila ng kanyang ina, napansin niyang ang kanin sa kanilang hapag ay tila may mas mabangong halimuyak. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon o bunga ng bagong kaalaman na kanyang natuklasan. Pagkatapos asikasuhin ang mga gawain sa bahay at matiyak na nakahiga na ang kanyang ina, lumabas siyang muli. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nakasabit sa kalangitan na tila isang mata na tahimik na nagmamasid sa kapatagan. Ang palayan ay kumikislap sa ilalim ng liwanag nito. Bawat uhay ay tila may manipis na pilak na balot. Habang tinatahak niya ang pilapil, hindi na siya nakaramdam ng pag-aalinlangan. Alam niyang naroon ang diwata. Naghihintay sa kanya sa lugar kung saan unang nabuksan ang lihim ng lupa. At tulad ng inaasahan, sa paglapit niya sa gitna ng bukirin,
Unti-unting umusbong ang banayad na liwanag mula sa pagitan ng mga palay. Lumapit ang diwata na tila hinahaplos ng hangin. Ang mga mata nito ay mas maliwanag kaysa dati, at ang paligid ay nabalot ng tahimik na kapayapaan. Hindi na kinailangan ng maraming salita. Ibinuka nito ang kamay at muli nagdikit ang kanilang mga palad. Sa sandaling iyon, nagbago ang paligid. Ang palayan ay hindi naluntian kundi tila bagong bungkal na lupa. Wala pang mga pilapil, wala pang maayos na hanay ng tanim. Sa halip, nakita ni Mayumi ang isang maliit na grupo ng mga tao. Mga lalaking may hawak na araro at mga babaeng may dalang binhi. Ang kanilang mga kasuotan ay payak at ang kanilang mga mukha ay may halong pagod at pag-asa. Ipinaliwanag ng diwata na ito ang mga unang nanirahan sa kanilang baryo. Dumating sila mula sa malalayong lupain, dala ang kaalaman sa pagsasaka at ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Ngunit noong panahong iyon, ang lupa ay ligaw at hindi pa napapaamo. Maraming bahagi ang mabato at ang ilog ay madalas umapaw. Sa kabila nito, hindi sila sumuko. Araw-araw nilang binungkal ang lupa, tinanggal ang mga bato, at naglatag ng mga pilapil upang makontrol ang tubig. Sa bawat pagtatanim, may panalangin silang iniaalay. Hindi lamang sa may kapal, kundi sa mga espiritu ng kalikasan na kanilang pinaniniwalaang nagbabantay sa lupain. Nakita ni Mayumi ang isang matandang babae sa pangitain. Ang kanyang buhok ay puti at ang kanyang mga mata ay matalim ngunit mabait. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang maliit na sisidlan na may laman na kakaibang butil ng palay. Ipinaliwanag ng diwata na ang butil na iyon ang unang binhing inialay ng mga diwata sa mga tao bilang tanda ng pagkakasundo. Ang matandang babae ang nagsilbing tulay noon. Isang tulad ni Mayumi sa kasalukuyan. Siya ang unang nakakita sa mga diwata at tumanggap ng kanilang patnubay. Sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-ugnayan, natutunan ng mga tao kung kailan magtatanim, kung kailan mag-aani, at kung paano igagalang ang lupa. Unti-unting umusbong ang mga tanim. Ang mga palay ay lumago ng mas mabilis at mas matibay kaysa sa inaasahan. Sa unang ani, nagdiwang ang buong pamayanan. Nag-alay sila ng bahagi ng kanilang inani sa ilog at sa gitna ng bukirin bilang pasasalamat. Sa gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagpakita ang mga diwata at sumayaw sa ibabaw ng mga uhay. Naramdaman ni Mayumi ang saya at pagkakaisa ng mga ninuno. Ngunit kasabay ng mga magagandang alaala, may lumitaw ding anino sa pangitain. Lumipas ang maraming taon. Ang mga sumunod na salinlahi ay naging mas abala sa paglawak ng ani at sa pagdami ng kanilang ari-arian. Unti-unti, nabawasan ang mga ritual at ang mga alay. May ilan na nagsimulang magtanim ng walang pahintulot sa lupa, gumamit ng paraan na nakakasira sa balanse. Hindi agad napansin ang epekto, ngunit sa paglipas ng panahon, may mga bahagi ng palayan na hindi na muling nagbunga tulad ng dati. Ipinakita ng diwata ang isang sandali kung saan nag-away ang dalawang pamilya dahil sa hangganan ng lupa. Ang dating pagkakaisa ay napalitan ng inggit at pagnanasa. Sa gabing iyon, hindi nagpakita ang mga diwata. Ang buwan ay natakpan ng ulap at ang hangin ay naging mabigat. Napagtanto ni Mayumi na ang kasaganaan ay hindi lamang bunga ng sipag kundi ng ugnayan. Ugnayan ng tao sa tao at ng tao sa kalikasan.
Kapag nasira ang alinman sa mga ito, nagkakaroon ng lamat ang balanse. Muling nagbago ang pangitain. Nakita niya ang kanyang sariling ama, mas bata pa, masiglang nag-aararo sa bukid. Naroon ang kanyang ina, mas malakas at nakangiti habang naglalatag ng mga punla. Sa mga panahong iyon, kahit kapos sa salapi, may kapanatagan sa kanilang buhay. Ngunit dumating ang mga taon ng tagtuyot. May mga panahong halos walang ani, at ang ilang magsasaka ay napilitang mangutang. Doon nagsimulang pumasok ang mga alok ng mga negosyante mula sa bayan. Pangako nila ang mabilis na pag-unlad at malaking halaga kapalit ng lupa. Sa pangitain, nakita ni Mayumi ang ilang magsasakang pumirma sa mga kasunduan. Ang ilan ay nag-alinlangan, ngunit ang pangangailangan ang nanaig. At sa bawat pirma, may bahagi ng palayani na tila kumukupas ang kulay. Unti-unting naglaho ang mga imahe at bumalik si Mayumi sa kasalukuyan. Ang buwan ay naroon pa rin. At ang palayan ay tahimik na nakahiga sa ilalim ng liwanag nito. Ipinaliwanag ng diwata na ang kasaysayan ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay babala at paalala. Kung nais ni Mayumi na mapanatili ang biyaya ng lupa, kailangan niyang ipaalala sa mga tao ang kanilang pinagmulan, ang unang ani, ang unang alay, at ang unang pangako sa pagitan ng tao at ng diwata. Hindi magiging madali ang landas na kanyang tatahakin. May mga hindi maniniwala, may mga tatawa, at may mga magagalit. Ngunit tulad ng matandang babaeng nakita niya sa pangitain, kailangan niyang maging matatag at mahinahon. Bago tuluyang maglaho ang diwata, iniabot nito kay Mayumi ang isang butil ng palay. Maliit ngunit kumikislap sa liwanag ng buwan. Sinabi nitong ito ang tanda ng kanilang kasunduan. Hanggat nasa kanya ang butil na iyon, maririnig niya ang bulong ng lupa at ang mga alaala ng unang ani. Naiwan si Mayumi sa gitna ng palayan, hawak ang butil na tila may sariling init. Sa kanyang puso, hindi na lamang takot ang naroon, kundi determinasyon. Sa mga susunod na araw, alam niyang kailangan niyang harapin ang baryo, ang mga kapitbahay, ang mga magsasaka, at ang mga balitang patuloy na lumalaganap tungkol sa pagbebenta ng lupa. At habang ang hangin ay muling dumampi sa mga uhay, tila may panibagong pag-asa na sumibol sa kapatagan. Pagsapit ng umaga matapos ang gabing puno ng pangitain, tila mas mabigat ang bawat hakbang ni Mayumi. Ang butil ng palay na iniabot ng diwata ay maingat niyang itinago sa maliit na sisidlang kahoy na minana pa niya sa kanyang ama. Sa tuwing hahawakan niya iyon, may init na dumadaloy sa kanyang palad, na para bang may pusong marahang tumitibok sa loob. Ngunit ang init na iyon ay hindi sapat upang paganin ang bigat ng kanyang iniisip. Alam niyang hindi na lamang siya tagamasid ng hiwaga. May tungkulin siyang kailangang simulan. Sa baryo, nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa mga taong mula sa bayan. Sinasabing darating ang isang kinatawan upang makipagpulong sa mga magsasaka. May ilan na nagsasabing magandang pagkakataon yon upang makaahon sa utang. May iba namang tahimik lamang, pinipiling hintayin ang mangyayari. Habang naglalakad si Mayumi sa makitid na daan patungo sa poso upang umigib ng tubig, naririnig niya ang mga bulungan ng kanyang mga kapitbahay. May halong pananabik at pag-aalala ang kanilang mga tinig. Ang ilan ay nagbabanggit ng halagang iniaalok kapalit ng kanilang lupa
Ang iba namay nagtatanong kung saan sila magtatanim kung mawawala ang palayan. Hindi agad nagsalita si Mayumi. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mukha. Mga mukhang pamilyar sa kanya mula pagkabata. Mga kamay na sabay-sabay niyang nakitang nagbungkal at nagtanim sa ilalim ng araw. Nais niyang sabihin ang lahat ng kanyang nalaman, ngunit alam niyang hindi sapat ang basta kwento tungkol sa diwata at sa mga pangitain. Kinahapunan, nagtipon ang ilang magsasaka sa lilim ng malaking puno ng akasya sa gitna ng baryo. Doon madalas ginaganap ang mga pagpupulong at pag-uusap tungkol sa ani. Nakaupo sa mga bangko ang matatanda at nakatayo sa paligid ang mga mas bata. May dalang mga papeles ang isang lalaking hindi taga roon. Maayos ang kasuotan at may dalang maleta. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Mayumi ang pagtitipon. Ang lalaki ay nagsasalita tungkol sa pag-unlad, tungkol sa mga gusaling magbibigay ng trabaho at sa kalsadang magpapabilis ng paglalakbay. Binanggit niya ang halaga ng lupa, mas mataas kaysa sa inaasahan ng marami. Unti-unting nagningning ang mga mata ng ilang magsasaka. Ang iba'y nagkibit balikat, tila nag-iisip kung ito na ba ang sagot sa kanilang mga paghihirap. Sa dibdib ni Mayumi may sumiklab na kaba. Naalala niya ang pangitain ng tuyot na lupa at ng ilog na kumupas ang agos. Naalala niya ang tibok sa ilalim ng lupa at ang unang ani ng kanilang mga ninuno. Hindi na siya nakatiis. Lumapit siya sa gitna ng pagtitipon. Tahimik ngunit matatag ang hakbang. Nilingon siya ng ilan, nagtataka kung bakit naroon ang isang dalagang karaniwang abala lamang sa bukirin. Huminga siya ng malalim at hinarap ang mga magsasaka. Nagsalita siya tungkol sa lupa, hindi bilang ari-arian, kundi bilang tahanan. Ikinuwento niya ang mga alaala ng kanyang ama at ng kanilang mga ninuno kung paanong ang palayan ang bumuhay sa kanila sa panahon ng tagtuyot at bagyo. Ipinahayag niya ang takot na baka sa sandaling mawala ang lupa, mawala rin ang kanilang pagkakakilanlan. May ilang tumango, ngunit may ilan ding napailing. May nagsabing hindi sapat ang alaala upang punan ng sikmura. May nagsabing panahon na upang sumubok ng bago. Hindi binanggit ni Mayumi ang diwata. Alam niyang mahirap paniwalaan ang hiwagang kanyang naranasan. Sa halip, pinili niyang magsalita mula sa puso. Ipinaalala ang mga panahong sama-sama silang nagdiwang sa unang ani, ang mga gabing nagbabantay sila laban sa baha, at ang pagkakaisang nagpatibay sa kanila. Tahimik ang ilang sandali matapos siyang magsalita. Ang lalaking may dalang papeles ay ngumiti ng magalang, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagtitiwala na mananaig pa rin ang kanyang alok. Ipinahayag niyang hindi niya minamadali ang desisyon. Babalik siya makalipas ang ilang araw upang kunin ang sagot ng baryo. Nang matapos ang pagtitipon, nagkanya-kanyang uwi ang mga tao. May ilan na lumapit kay Mayumi at nagpasalamat sa kanyang sinabi. May ilan namang umiwas ng tingin. Sa kanyang paglalakad pa uwi, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa palayan. Pagsapit niya sa gilid ng bukirin, muling umusbong ang banayad na liwanag. Naroon ang diwata, tahimik na nagmamasid. Sinabi nito na ang unang hakbang ay hindi kailanman madali. Ang mga binhi ng pag-aalinlangan at pag-asa ay kailangang itanim bago tumubo ang paninindigan. Pinuri nito si Mayumi sa kanyang tapang, ngunit nagbabala rin na may mas malalaking pagsubok na darating. Ipinakita ng diwata ang isang bagong pangitain.
Isang gabi kung saan may lihim na pagpupulong ang ilang magsasaka na handang pumirma agad sa kasunduan. May mga pangako sa kanila na higit pa sa salapi. Mga pangakong may kapalit na hindi nila batid. Nagbalik ang kaba sa dibdib ni Mayumi. Hindi sapat ang kanyang mga salita sa ilalim ng akasya. Kailangan niyang maabot ang puso ng mga taong nagdadalawang isip. Sinabi ng diwata na ang lupa mismo ang tutulong sa kanya. Sa tamang oras, may magaganap na magpapaalala sa lahat kung gaano kahalaga ang palayan. Ngunit kailangan niyang manatiling matatag at huwag mawalan ng pag-asa. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag ng diwata, naramdaman ni Mayumi ang hangin na mas malakas kaysa karaniwan. Ang mga uhay ay sabay-sabay na yumuko, na para bang nagbibigay pugay o sumasang-ayon sa kanyang ginawa. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang ina, alam niyang nagsimula na ang pagbabago. Ang baryo ay nahahati sa pagitan ng nakaraan at ng pangakong hinaharap. At sa gitna ng lahat, siya, ang babaeng naglalakad sa palayan kasama ang diwata, ay kailangang magpasya kung hanggang saan ang kanyang kayang isugal upang mapanatili ang lihim at buhay ng lupa. Mabagal ang pag-usad ng oras. Sa bawat pagsikat ng araw, may dalang kaba si Mayumi. Habang siya'y naglalakad sa pilapil at sinusuri ang mga uhay, pakiramdam niya'y may nakatagong mata sa bawat kumpol ng palay. Mata ng lupa na naghihintay sa mangyayari. Sa baryo, mas naging tahasan ang mga usapan tungkol sa pagbebenta ng lupa. May ilang pamilya ang nagsimulang magbilang ng kanilang mga utang. May iba namang tahimik na nagtatago ng pag-asa sa alok ng mga tagabayan. Ang mga nakatatanda ay nahahati ang opinyon. Ang ilan ay naniniwalang dapat manatili sa pagsasaka, habang ang iba'y pagod na sa paulit-ulit na hirap. Isang umaga, habang nagbubunot ng damo si Mayumi sa gilid ng palayan, napansin niya ang kakaiba sa lupa. Ang isang bahagi ng bukid, malapit sa gitna kung saan naroon ang sinasabing unang binhi ng kanilang mga ninuno, ay mas basa kaysa sa karaniwan. Ngunit hindi ito dahil sa ulan. Ang tubig ay tila nanggagaling sa ilalim, malinaw at malamig. Lumuhod siya at inilapat ang palad sa lupa. Naroon ang tibok na minsan na niyang narinig. Ngunit ngayon ay mas mabilis, mas malakas, na para bang may ipinahihiwatig. Isinara niya ang kanyang mga mata at pinakinggan ang bulong na halos hindi marinig ng karaniwang tainga. Nang gabing iyon, muling nagpakita ang diwata. Ang liwanag nito ay mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang gabi, at ang hangin ay may dalang kakaibang halimuyak, amoy ng bagong usbong at sariwang ulan. Hindi na kinailangan ni Mayumi na magtanong. Alam niyang may nangyayari. Ipinaliwanag ng diwata na ang lupa ay tumutugon sa kaguluhan ng tao. Kapag may mabigat na pasya na papalapit, nagpapakita ito ng mga senyales. Ang pag-angat ng tubig mula sa ilalim ay tanda na ang pinakaugat ng palayan ay nagigising. Handa itong ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, nagbago ang paligid. Sa paningin ni Mayumi, nakita niyang ang mga ugat ng palay sa ilalim ng lupa ay nag-uugnay-ugnay, tila isang malawak na lambat na may liwanag na dumadaloy sa bawat hibla. Sa gitna ng lambat na iyon ay may isang mas maliwanag na bahagi, ang pinagmulan ng unang binhi. Ngunit kasabay ng liwanag, may aninong gumagapang mula sa gilid.
Ipinakita ng diwata na ito ang impluwensya ng kasakiman at paglimot. Sa bawat pusong nagdadalawang isip, may bahagyang pagdilim na kumakalat sa ilalim ng lupa. Napahigpit ang hawak ni Mayumi sa butil na nasa kanyang sisidlan. Tinanong niya kung ano ang maaari niyang gawin upang pigilan ang pagdilim. Sumagot ang diwata na hindi sapat ang pagtutol lamang. Kailangang maipakita sa mga tao ang bunga ng kanilang pasya. At sa lalong madaling panahon, may mangyayaring hindi inaasahan. Hindi nagtagal ay dumating ang pangyayaring iyon. Isang hapon, biglang nagdilim ang kalangitan kahit walang babala ng bagyo. Ang hangin ay naging malakas at ang mga ulap ay tila nagtipon-tipon sa ibabaw ng kapatagan. Nagtaka ang mga tao sa baryo. Hindi ito karaniwang panahon ng malakas na ulan. Sa loob ng ilang oras, bumuhos ang ulan ng walang tigil. Hindi ito karaniwang ulan. Tila may bigat ang bawat patak. Ang ilog sa kanluran ay mabilis na umapaw at ang tubig ay umagos patungo sa palayan. Nataranta ang mga magsasaka. Ang ilan ay nagmadaling gumawa ng mga pansamantalang harang upang ilihis ang tubig. Ang iba'y nagdasal na sana'y hindi masira ang kanilang pananim. Sa gitna ng kaguluhan, si Mayumi ay tumayo sa gilid ng bukirin, nakatitig sa gitna kung saan naroon ang pinakaugat ng palayan. Sa halip na maanod, ang bahaging iyon ay tila mas tumibay. Ang tubig na dapat sana'y sisira rito ay nahahati. Para bang may di nakikitang kamay na naglilihis ng agos. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang humupa ang ulan. Nang sumikat ang araw kinabukasan, lumabas ang mga tao upang suriin ang pinsala. May ilang bahagi ng palayan ang nabaha at may mga uhay na natumba. Ngunit sa gitna, kung saan madalas maglakad si Mayumi, nanatiling tuwid at buhay ang mga tanim. Nagtaka ang mga magsasaka. Bakit ang bahaging iyon ang hindi nasira? May ilan na nagsabing ito'y himala. May iba namang nagsabing nagkataon lamang. Tahimik lamang si Mayumi, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang ito ang unang malinaw na senyales. Ang lupa mismo ang nagpakita ng kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili kapag ito'y iginagalang. Kinagabihan, muling nagpakita ang diwata. Ipinaliwanag nitong ang ulan ay hindi parusa kundi paalala. Ipinakita nito sa mga tao kung gaano kahalaga ang palayan sa pag-absorb ng tubig at sa pagprotekta sa baryo laban sa mas malalang baha. Ngunit nagbabala rin ito na kung tuluyang mawawala ang palayan, wala nang hahadlang sa tubig at sa galit ng kalikasan. Sa isipan ni Mayumi, nagsimulang mabuo ang isang plano. Hindi sapat ang mga salita o pangitain. Kailangang makita ng lahat ang ugnayan ng palayan at ng kanilang kaligtasan. Habang nakatanaw siya sa kapatagan na nababalutan ng liwanag ng buwan, naramdaman niyang ang laban ay hindi na lamang laban para sa lupa. Ito'y laban para sa kinabukasan ng baryo. At sa gitna ng palayan, kung saan ang mga uhay ay muling nagsimulang tumayo matapos ang bagyo, unti-unting sumibol ang mas malinaw na paninindigan sa puso ng babaeng naglalakad kasama ang diwata. Matapos ang hindi inaasahang pagbuhos ng ulan at ang bahagyang pinsalang iniwan nito sa ilang bahagi ng palayan, naging mas tahimik ang baryo sa mga sumunod na araw. Ang mga magsasaka ay abala sa pagtuwid ng mga natumbang uhay at sa pag-aayos ng mga pilapil na bahagyang nasira. Ngunit sa likod ng kanilang mga kilos,
may mas malalim na alalahaning hindi mabigkas ng tuwiran. Ang bahaging hindi ginalaw ng baha, ang nasa gitna ng palayan, ay naging paksa ng bulungan. May ilan na nagsasabing, iyon ang pinakamatibay na lupa sa buong kapatagan. May iba namang nagbanggit ng mga lumang kwento tungkol sa biyayang nakatago sa pusod ng bukirin. Ang mga matatanda ay tahimik lamang, tila may naaalala ngunit hindi maipaliwanag. Si Mayumi ay hindi na nagsalita pa tungkol sa hiwagang kanyang nasaksihan. Sa halip, mas lalo niyang pinaghusay ang kanyang pag-aalaga sa bukid. Mas maaga siyang gumigising, mas matagal na nagbabantay sa dapit hapon. Sa bawat paglalakad niya sa gitna ng palayan, ramdam niya ang mas malinaw na tibok sa ilalim ng lupa, parang pusong sabay sa kanyang sariling pintig. Isang gabi, habang ang baryo ay nakalubog sa katahimikan, may mga aninong gumalaw sa lilim ng akasya. Ilang kalalakihan ang nagtipon, kasama ang lalaking nagdala ng mga papeles. Ilang araw ang nakalipas. Ang kanilang mga tinig ay mababa, maingat, at puno ng pag-aalinlangan. May ilan sa kanila ang nagpasyang pumirma na sa kasunduan. Hindi na nila kayang hintayin pa ang susunod na ani. Ang alok na salapi ay sapat upang bayaran ng utang at makapagsimula ng bagong buhay sa bayan. Pinangako sa kanila ang trabaho sa itatayong gusali at mas maginhawang tirahan. Ang usapang iyon ay hindi lingid sa kaalaman ng diwata. Sa gitna ng palayan, kung saan madalas tumayo si Mayumi, unti-unting sumiklab ang banayad na liwanag. Mula roon ay lumitaw ang diwata, mas seryoso ang anyo kaysa dati. Tinawag nito si Mayumi sa pamamagitan ng bulong na hindi maririnig ng iba. Nagising si Mayumi mula sa kanyang pagkakahiga. Tila may humila sa kanya palabas ng bahay. Hindi siya nag-alinlangan. Alam niyang may mahalagang nangyayari. Pagdating niya sa gitna ng bukirin, ipinakita ng diwata ang nagaganap sa ilalim ng akasya. Hindi niya naririnig ang mga salita, ngunit malinaw ang intensisyon ng mga nag-uusap. Nakita niya ang pag-abot ng papel, ang paghawak ng panulat, at ang sandaling magdidikta ng kapalaran ng bahagi ng kanilang lupa. Sumikip ang kanyang dibdib. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilagay ng diwata ang kamay nito sa ibabaw ng lupa. Sa sandaling iyon, may banayad na pagyanig na dumaloy sa kapatagan. Hindi ito malakas na lindol, kundi isang mahinang alon na gumapang sa ilalim ng mga pilapil. Ang tubig sa mga kanal ay bahagyang umangat, at ang mga uhay ay sabay-sabay na yumuko na tila may dumaan na hangin kahit wala namang malakas na bugso. Sa ilalim ng akasya, napahinto ang mga kalalakihan. Ang papel na hawak ng isa ay bahagyang nahulog. May narinig silang tila mahinang ugong mula sa direksyon ng palayan. Hindi ito nakakatakot, ngunit sapat upang magdulot ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng pagkalito, may isa sa mga matatandang magsasaka ang nagsalita. Ipinahayag niyang sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakadama ng ganitong kilos ng lupa. Ipinayo niyang ipagpaliban muna ang paglagda at pag-isipan pa ang desisyon. Hindi lahat ay agad sumang-ayon, ngunit ang sandaling iyon ay sapat upang hindi matuloy ang pagpirma sa gabing iyon. Sa palayan, dahan-dahang nawala ang pagyanig. Tumingin si Mayumi sa diwata, na ngayon ay tila mas maputla kaysa dati. Ipinaliwanag ng diwata na ang lupa ay hindi maaaring laging makialam. Ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa paniniwala at paggalang ng tao.
Kung tuluyang magpasya ang karamihan na talikuran ang bukirin, hihina ang ugnayan at hindi na nito mapipigilan ang pagbabago. Naramdaman ni Mayumi ang bigat ng sinabi. Ang nangyari sa gabing iyon ay hindi garantiya ng tagumpay, kundi pagkakataon lamang. Kailangang samantalahin ang sandaling iyon upang maipakita sa baryo ang tunay na halaga ng kanilang lupa. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa kakaibang pagyanig. May nagsabing ito'y simpleng galaw ng lupa dahil sa pagbaha noong nakaraang araw. May iba namang nagbulong na baka may mas malalim na dahilan. Sa gitna ng mga usapan, may pagbabago sa tono ng mga tao. Ang kumpiyansa ng ilan sa mabilis na pagbebenta ay napalitan ng pag-iingat. Ang mga matatanda ay nagsimulang magkwento ng mga lumang alamat tungkol sa palayang may sariling buhay. Tahimik na nakinig si Mayumi sa mga kwentong iyon. Sa bawat salaysay, napapatunayan niya ang mga ipinakita sa kanya ng diwata, na ang kasaysayan ng baryo ay nakaugat sa hiwagang matagal nang nakatago, ngunit hindi tuluyang nawala. Nang gabing iyon, muling nagtagpo ang dalaga at ang diwata, ngunit sa pagkakataong ito, may bakas ng pagod sa liwanag ng nilalang. Sinabi nitong papalapit na ang sandali ng tunay na pagsubok. Hindi lamang ang mga tao ang kailangang magpasya, kundi si Mayumi mismo. May lihim na kailangang ilantad, isang katotohanang matagal nang nakabaon sa lupa. Sa pagtingin ni Mayumi sa malawak na kapatagan na kumikislap sa ilalim ng buwan, alam niyang ang kanyang paglalakad sa palayan ay hindi na lamang simpleng pakikipagtagpo sa hiwaga. Ito na ang paghahanda sa mas malalim na paghahayag, isang gabing magbubukas sa pinakatatagong lihim ng kanilang lupain. Mula nang mangyari ang mahinang pagyanig sa ilalim ng akasya, tila nag-iba ang pakiramdam ng buong baryo. Ang mga tao ay naging mas maingat sa kanilang mga salita. Ang dating sigurado sa pagbebenta ng lupa ay ngayon nagdadalawang isip. Ngunit hindi nawala ang tukso ng salapi. Ang kinatawan mula sa bayan ay nagbalik. Dala pa rin ang mga papeles at mas matamis na pangako. Sa kabila nito, may panibagong pag-asa na sumibol sa puso ni Mayumi. Hindi dahil napigilan nila ang pagpirma, kundi dahil nakita niyang kaya pang magbago ang isip ng mga tao. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga pangyayari ng nakaraang gabi. Kailangang may mas malinaw na patunay. Isang dapit hapon, habang ang langit ay tinatabingan ng kulay lila at kahel, muling tinawag siya ng diwata sa gitna ng palayan. Ang liwanag nito ay mas tahimik ngayon, ngunit mas malalim ang ningning. Hindi ito ang liwanag ng babala, kundi ng paghahayag. Hinawakan ng diwata ang kanyang kamay at dinala siya sa pinakasentro ng bukirin, sa mismong lugar kung saan niya unang narinig ang tibok sa ilalim ng lupa. Inutusan siyang lumuhod at ilagay ang butil ng palay na ibinigay sa kanya sa ibabaw ng lupa. Nang gawin niya iyon, unti-unting luminaw ang paligid. Ang mga uhay ay tila nagbigay daan, at ang lupa sa ilalim ng butil ay bahagyang bumuka. Hindi ito pagguho, kundi isang maayos na pagbubukas, na para bang may pintong matagal nang nakasara. Sa ilalim nito ay hindi lamang lupa at ugat ang kanyang nakita. May isang lumang sisidlan na yari sa luwad, nakabaon sa kailaliman ngunit hindi naagnas. Sa loob nito ay naroon ang mga unang binhi ng palay. Maliit, payak, ngunit may liwanag na hindi kumukupas. Ang sisidlan ay tila puso ng palayan, at ang bawat ugat sa paligid ay nakaugat dito. Ipinaliwanag ng diwata na ito ang pusod ng lupa,
ang sentro ng kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga tagapagbantay. Hanggat buo at nirerespeto ang pusod na ito, mananatiling may proteksyon ng baryo. Ngunit kapag nawasak ito, tuluyan nang mapuputol ang ugnayan. Sa sandaling iyon, may bagong pangitain na ipinakita sa kanya. Nakita niya ang hinaharap kung saan ang malalaking makina ay bumubungkal sa kapatagan. Ang pusod ng lupa ay nadurog at ang mga binhi ay nawala sa alikabok. Ang ilog ay naging maputik at ang hangin ay mabigat. Ang baryo ay nagkaroon nga ng mga gusali, ngunit ang mga tao ay tila nagkawatak-watak, walang pagkakaisa. Pagkaraan ay nagbago ang pangitain. Sa isa pang posibilidad, nakita niya ang baryo na nanatiling may palayan, ngunit may mga bagong paraan ng pagsasaka. Mas maingat, mas makatarungan. Ang mga kabataan ay natutong pahalagahan ng lupa at ang ani ay naging sapat hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa karatigbayan. Nauunawaan ni Mayumi na hindi nakatakda ang kapalaran. Nasa pa siya ng tao ang direksyon. Tumingin siya sa diwata at tinanong kung bakit siya ang piniling makakita ng pusod ng lupa. Sumagot ang diwata na hindi siya pinili dahil sa lakas o talino, kundi dahil sa kanyang pakikinig. Sa maraming taon, siya ang naglakad sa palayan hindi upang mag-angkin, kundi upang umunawa. Ngunit may kapalit ang paghahayag na yon. Sinabi ng diwata na kapag ibinunyag niya ang pusod ng lupa sa mga tao, maaaring magbago ang kanyang ugnayan sa mundo ng hiwaga. Hindi lahat ay paniniwalaan siya. May ilan na maaaring hangarin ang sisidlan para sa sariling pakinabang. Ang lihim ay may kapangyarihan at ang kapangyarihan ay maaaring magdala ng kapahamakan. Napatingin si Mayumi sa sisidlan. Ramdam niya ang tibok nito na tila kasabay ng kanyang sariling puso. Alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Kung mananatiling lihim ang pusod ng lupa, maaaring masira ito ng hindi man lamang nabibigyang halaga. Dahan-dahan niyang isinara ang lupa, itinanim muli ang butil sa ibabaw at tumayo. Sa kanyang mga mata ay may bagong katatagan. Kinabukasan, nagtipon muli ang baryo sa ilalim ng akasya. Naroon ang kinatawan mula sa bayan, naghihintay ng sagot. Bago pa man magsalita ang iba, lumapit si Mayumi sa gitna. Sa pagkakataong iyon, hindi na lamang alaala ang kanyang ibinahagi. Ikinuwento niya ang pusod ng lupa, hindi bilang alamat kundi bilang katotohanang nakaugat sa kanilang kasaysayan. Ipinahayag niyang may sentro ang kanilang palayan na nag-uugnay sa kanilang mga ninuno at sa kanilang kinabukasan. May mga napangiti sa pagdududa, may mga napaisip, ngunit ang mga matatanda, yaong nakarinig ng mga lumang kwento, ay hindi agad nagsalita. May kung anong gumalaw sa kanilang alaala. Hiniling ni Mayumi na bago sila magpasya, magtungo silang lahat sa gitna ng palayan at maramdaman ang tibok ng lupa. May ilang tumutol, ngunit nanaig ang pagnanais na makatiyak. Sa hapon ding iyon, naglakad ang buong baryo patungo sa pusod ng bukirin. Habang inilalapat ng isa-isa ang kanilang mga palad sa lupa, may ilan na napapikit. Hindi nila lubos maipaliwanag ang naramdaman. Isang init, isang bahagyang pintig, isang kakaibang kapayapaan. Sa gilid ng bukirin, tahimik na nakatayo ang diwata, nakikita lamang ni Mayumi. Ang liwanag nito ay mas malinaw kaysa dati, ngunit may bakas ng pangamba. Sapagkat alam nilang ang sandaling iyon ang magtatakda ng kapalaran ng baryo.
At sa ilalim ng lupa, ang pusod ng palayan ay patuloy na tumitibok, naghihintay sa pasya ng mga taong minsang nangakong iingatan ito. Ang hapon na iyon ay naging tahimik na parang isang panalangin. Isa-isang lumuhod ang mga magsasaka sa gitna ng palayan at inilapat ang kanilang mga palad sa lupa. Ang ilan ay ngumiti lamang, wari nakikiramay sa damdamin ni Mayumi. Ang iba na may napapikit at hindi agad maalis ang kamay, na tila may kung anong marahang pintig na kanilang naramdaman. Hindi lahat ay naniwala. May ilang kabataan ang nagbulungan, nagtatakang baka dala lamang ng pagod at imahinasyon ang kanilang nadarama. Ang kinatawan mula sa bayan ay nanatiling nakatayo sa gilid, nakamasid ng may pagdududa. Ngunit hindi maikakaila na may kakaibang katahimikan ang bumalot sa kapatagan, isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Sa sandaling iyon, bahagyang umihip ang hangin. Ang mga uhay ng palay ay sabay-sabay na yumuko, na para bang sumasang-ayon sa tahimik na pagtitipon. Ang araw, na noon ay palubog na, ay nagbigay ng ginintuang liwanag sa gitna ng bukirin. Isang matandang magsasaka ang unang nagsalita. Ipinahayag niyang noong siya'y bata pa, may narinig siyang kwento mula sa kanyang lola tungkol sa pusod ng lupa. Isang sisidlang naglalaman ng unang binhi. Noon ay inakala niyang isa lamang iyong alamat upang hikayatin silang mahalin ang palayan. Ngunit ngayon, habang nararamdaman niya ang bahagyang pintig sa ilalim ng kanyang palad, hindi na niya tiyak kung alamat nga lamang iyon. Unti-unting nagsalita ang iba. May nagkwento tungkol sa kakaibang tibay ng bahaging yun ng bukid tuwing may bagyo. May nagbanggit na sa tuwing doon sila nagtatanim ng punla, mas malusog ang ani. Tahimik na nakinig si Mayumi. Hindi niya kailangang ipilit ang kanyang sinabi. Ang lupa na mismo ang nagsasalita sa kanila. Ngunit sa kabila ng pagdadalawang isip ng marami, nanatiling matatag ang kinatawan mula sa bayan. Ipinaalala niyang hindi sapat ang mga pakiramdam upang sukatin ang halaga ng lupa. Binanggit niya ang mga konkretong benepisyo ng pagbebenta, pera, trabaho at infrastruktura. Sa sandaling iyon, nadama ni Mayumi ang pagigting ng hangin. Sa kanyang paningin, ang diwata ay nakatayo sa likuran ng mga uhay. Tahimik ngunit mapagbantay. Hindi ito nakikialam, ngunit dama niya ang pag-asa at pangamba nito. Alam ni Mayumi na darating ang sandaling kailangan niyang magpasiya kung ibubunyag ba niya ang mismong pusod ng lupa. Isang gabi ang lumipas matapos ang pagtitipon. Ang baryo ay hindi pa rin nagkakaisa ng pasya. May mga pamilyang handang pumirma sa susunod na pagdating ng kinatawan. May iba namang humihiling ng mas mahabang panahon upang mag-isip. Sa gitna ng kawalang katiyakan, tinawag muli si Mayumi ng diwata. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, muling bumuka ang lupa sa pinakasentro ng palayan. Ang sisidlang luwad ay muling nasilayan, maliit ngunit nagliliwanag. Ang mga unang binhi ay tila mas maliwanag ngayon, na para bang nakadarama ng banta. Ipinaliwanag ng diwata na kung tuluyang magpasya ang baryo na ipagbili ang lupa, mawawala ang proteksyon ng pusod. Ngunit kung ilalantad ito sa lahat, may panganib na may magnanais na angkinin ito. Isipin itong susi sa kayamanan o kapangyarihan. Nakatayo si Mayumi sa pagitan ng dalawang landas. Ang manatiling lihim ang sisidlan o ibunyag ito ng buong tapang. Naalala niya ang pangitain ng hinaharap. Ang isang mundong tuyot at hati-hati, at ang isa namang buhay at nagkakaisa.
Nauunawaan niyang ang pusod ng lupa ay hindi dapat maging bagay ng pag-aangkin, kundi paalala ng ugnayan. Sa sumunod na araw, nagpasya siyang tipunin muli ang baryo. Sa ilalim ng akasya, sa harap ng lahat, ipinahayag niyang handa niyang ipakita ang isang bagay. Hindi upang patunayan ang hiwaga, kundi upang ipaalala ang kanilang pinagmulan. Nagdala siya ng ilang matatanda at mga pinuno ng baryo sa gitna ng palayan. Sa kanyang mga kamay ay ang butil na ibinigay ng diwata. Inilapag niya iyon sa lupa at tahimik na nagdasal. Unti-unting bumuka ang lupa tulad ng nasaksihan niya noon. Lumitaw ang sisidlang luwad at ang liwanag ng mga binhi ay nagbigay ng banayad na ningning sa paligid. Napaatras ang ilan sa pagkabigla. Ang iba'y napaluhod. Ang kinatawan mula sa bayan ay natigilan, hindi makapagsalita. Hindi sinabi ni Mayumi na ito'y gawa ng diwata. Sa halip, ipinahayag niyang ito ang simbolo ng kanilang unang ani, ang paalala ng kasunduan ng kanilang mga ninuno na igagalang ang lupa at aalagaan ang bukirin. Sa sandaling iyon, hindi ang hiwaga ang pinakamahalaga kundi ang kahulugan nito. May ilan pa ring nag-alinlangan, ngunit sa mga mata ng marami, may bagong pag-unawa na sumilay. Ang pusod ng lupa ay hindi lamang kwento, ito'y buhay na alaala. At habang ang buwan ay unti-unting sumisilip sa kalangitan, alam ni Mayumi na ang pagbubunyag na iyon ang magpapasimula ng mas malaking pasya. Isang pasyang magtatakda kung mananatili bang buhay ang ugnayan ng tao at ng lupa o tuluyan na itong mapuputol. Sa gilid ng palayan, ang diwata ay nakamasid, tahimik at naghihintay. Ang pagbubunyag ng sisidlang luwad ay nagdulot ng alon sa buong baryo. Hindi ito alon ng tubig, kundi alon ng damdamin, pagtataka, pagkamangha, pagdududa, at pag-asa. Sa loob ng ilang araw matapos makita ng mga pinuno at matatanda ang pusod ng lupa, naging sentro ito ng bawat usapan. May mga naniwala na iyon ay tanda ng biyaya at dapat pangalagaan. May ilan namang nag-isip na maaring gamitin ang sisidlan upang patunayan ang halaga ng lupa at itaas pa ang presyo nito. Ang hiwaga na dapat sana'y magsilbing paalala ng ugnayan ay unti-unting nagiging sanhi ng bagong uri ng tukso. Napansin ni Mayumi ang pagbabago. Ang ilang mata na dati puno ng pag-aalinlangan ay ngayon may bahid ng pagnanasa. Ang pusod ng lupa ay hindi na lamang simbolo ng kasunduan. Sa paningin ng ilan, ito'y maaaring maging susi sa kapangyarihan. Muling dumating ang kinatawan mula sa bayan, ngunit sa pagkakataong ito, mas maingat ang kanyang mga salita. Nabalitaan niya ang tungkol sa sisidlan at sa kakaibang liwanag sa gitna ng bukirin. Hindi siya naniwala agad. Ngunit ang mga bulong-bulungan ay sapat upang pag-isipan niya ang bagong paraan ng pakikipagkasundo. Nag-alok siya ng mas mataas na halaga kapalit ng buong lupain, kabilang ang bahagi sa gitna. Ipinangako niyang pananatilihin ang sisidlan bilang pamana at ilalagay sa isang gusaling itatayo bilang alaala ng kasaysayan ng baryo. Ang alok na iyon ay nagdulot ng higit na pagkakahati. May ilan na nagsabing kung mapapangalagaan naman ang sisidlan at may makukuhang malaking halaga, bakit hindi? May iba namang tumutol sapagkat alam nilang ang pusod ng lupa ay hindi lamang bagay na maaaring ilipat o ipreserba sa loob ng pader. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na lumakad si Mayumi patungo sa palayan kinagabihan.
Ang buwan ay hindi buo. Kalahati lamang ito na tila sumasalamin sa kalagayan ng baryo. Nahahati, hindi buo ang pasya. Muling nagpakita ang diwata, ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag nito ay bahagyang kumikislap na para bang naapektuhan ng pag-aalinlangan ng mga tao. Ipinaliwanag nito na ang pusod ng lupa ay hindi maaaring ihiwalay sa kapatagan. Ang sisidlan at ang mga ugat na nakapalibot dito ay iisang kabuuan. Kapag hinukay at inilipat, mawawala ang balanse. Ang liwanag ng mga binhi ay maglalaho at ang lupa ay magiging karaniwan na lamang. Naramdaman ni Mayumi ang bigat ng katotohanan iyon. Hindi sapat na ipakita ang hiwaga. Kailangan niyang maipaliwanag ang kahulugan nito sa paraang mauunawaan ng lahat. Kinabukasan, muling nagtipon ang baryo upang pag-usapan ang bagong alok. Ang mga tinig ay mas malakas. Ang mga argumento ay mas matalim. Ang ilang pamilya ay nagsabing hindi nila kayang tanggihan ang ganitong pagkakataon. Ang iba namay nanindigang hindi maaaring sukatin ng salapi ang halaga ng lupa. Tumayo si Mayumi sa gitna ng pagtitipon. Hindi siya sumigaw, hindi rin nagmakaawa. Sa halip, ikinuwento niya ang pangitain ng dalawang hinaharap. Ang isa'y may gusali ngunit tuyot ang lupa at ang isa'y may palayan ngunit mas maingat at makabagong paraan ng pagsasaka. Ipinahayag niyang ang tunay na halaga ng pusod ng lupa ay hindi nasa sisidlan mismo kundi sa ugnayang pinananatili nito. Kung ililipat iyon, para na rin nilang inalis ang puso sa katawan ng kanilang bukirin. Tahimik ang ilang sandali. Ang mga matatanda ay nagtinginan. Ang mga kabataan ay nag-isip. Ngunit hindi pa rin buo ang pasya. Sa mga sumunod na araw, may ilang lihim na pag-uusap na naganap. May mga magsasakang nakumbinsi na pumirma ng hiwalay. Umaasang sila'y mauuna at mas makikinabang. Ang pagkakaisa ng baryo ay muling nalagay sa panganib. Sang gabi, habang naglalakad si Mayumi sa gitna ng palayan, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Ang tibok sa ilalim ng lupa ay humina. Nang ilapat niya ang kanyang palad sa pusod, ang liwanag ng sisidlan ay bahagyang kumupas. Lumapit ang diwata, at sa mga mata nito ay may lungkot. Ipinaliwanag nitong ang pusod ng lupa ay tumutugon sa pagkakaisa. Kapag nahahati ang mga tao, humihina ang ugnayan. Hindi sapat ang paniniwala ng iilan. Kailangan ang sama-samang pasya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mayumi na ang laban ay hindi lamang laban sa mga tagabayan, kundi laban sa pagkakahati sa loob mismo ng baryo. Kailangan niyang pag-isahin ang mga puso bago tuluyang mawala ang liwanag. Sa ilalim ng malamlam na buwan, nanumpa siya sa sarili na hindi siya titigil. Hindi niya hahayaang maging dahilan ng pagkakawatak-watak ang hiwaga ng lupa. At habang ang hangin ay dumaan sa ibabaw ng mga uhay, tila may mahinang bulong na umaalalay sa kanyang paninindigan. Isang bulong na nagpapaalala na ang tunay na ani ay hindi lamang butil ng palay, kundi ang pagkakaisa ng mga taong nagbubungkal nito. Habang papalapit ang takdang araw ng pinal na desisyon, mas naging mabigat ang hangin sa baryo. Ang mga ngiti ay tila may kasamang pag-aalinlangan at ang mga pagbati sa umaga ay may kasunod na tahimik na pag-iwas ng tingin. Hindi na lamang usapin ng lupa ang nakataya. Ang pagkakaisa ng komunidad ay nakasabit sa manipis na hibla. Sa gitna ng palayan,
ang pusod ng lupa ay patuloy na humihina ang liwanag. Tuwing inilalapat ni Mayumi ang kanyang palad sa ibabaw nito, dama niya ang bahagyang pagbagal ng tibok. Hindi pa ito nawawala, ngunit hindi na rin ito kasing lakas ng unang araw na nasilayan niya ang sisidlan. Isang gabi, sa ilalim ng halos bilog na buwan, muling nagpakita ang diwata. Ang liwanag nito ay hindi na singningning ng dati, ngunit hindi pa rin nawawala ang dignidad ng kanyang anyo. Sinabi nito kay Mayumi na ang kapangyarihan ng pusod ng lupa ay nakasalalay sa kolektibong pasya ng baryo. Kung tuluyang maghihiwalay ang kanilang mga layunin, ang sisidlan ay mananatiling pisikal na naroroon, ngunit mawawala ang bisa. Ang hiwaga ay hindi maaaring manatili kung hindi ito sinusuportahan ng paniniwala at paggalang. Natanong ni Mayumi kung may paraan pa upang palakasin muli ang ugnayan. Sumagot ang diwata na mayroon, ngunit hindi ito himala. Hindi ito pagyanig ng lupa o pagbubukas ng sisidlan. Ang kailangan ay isang pagbabalik. Isang sama-samang pag-alaala sa kanilang pinagmulan at isang panibagong pangako. Kinabukasan, bago pa man magtipon ang baryo para sa pinal na pasya, nag-ikot si Mayumi sa bawat bahay. Hindi siya nagdala ng kwento tungkol sa diwata, ni ng babala tungkol sa hinaharap. Sa halip, tinanong niya ang bawat pamilya kung ano ang kanilang unang alaala sa palayan. May isang matandang babae na nagsabing, doon siya unang natutong maglakad habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Isang binata ang nagkwento kung paano siya tinulungan ng kanyang ina sa unang pagtatanim. May isang pamilya na nagbahagi ng alaala ng sabayang pag-aani matapos ang isang malakas na bagyo. Sa bawat kwentong iyon, may iisang bagay na paulit-ulit na lumitaw. Ang palayan ay hindi lamang lupa, kundi saksi sa kanilang mga buhay. Nang dumating ang oras ng pagtitipon sa ilalim ng akasya, ang baryo ay mas tahimik kaysa dati. Naroon muli ang kinatawan mula sa bayan. Hawak ang mga papeles na naghihintay ng pirma. Ngunit bago pa man magsimula ang formal na usapan, humiling si Mayumi ng pagkakataong magsalita sa huling pagkakataon. Hindi niya binanggit ang pusod ng lupa. Hindi niya inulit ang mga pangitain. Sa halip, ibinahagi niya ang mga alaala ng bawat pamilya. Ang mga kwento ng unang hakbang, unang ani, unang tagumpay laban sa bagyo. Ipinahayag niya na ang tunay na halaga ng lupa ay hindi nakikita sa papel, kundi sa mga alaala at sa ugnayang nabuo rito. Sinabi niyang, kung nais nilang magbago, maaari nilang pag-isipan ang mas makabagong paraan ng pagsasaka, pakikipagtulungan sa karatig bayan, at paghahanap ng bagong merkado para sa kanilang ani. Ngunit ang pagbabagong iyon ay hindi kailangang magsimula sa pagbebenta ng kanilang puso. Tahimik ang buong baryo. Ang hangin ay marahang dumaan sa mga dahon ng akasya. Isa-isa, nagsalita ang mga matatanda. Ipinahayag nilang mas nanaisin nilang magtiis nang sama-sama kaysa maghiwa-hiwalay na may salaping panandalian lamang ang ginhawa. Ang ilang kabataan na noong unay pabor sa alok ay nagpahayag ng pagnanais na subukang paunlarin ang kanilang ani sa ibang paraan. Hindi lahat ay agad sumang-ayon, ngunit ang hangin ng pag-uusap ay nagbago. Sa halip na hati-hati, nagsimula silang maghanap ng kompromiso. Isang paraan upang manatili ang lupa at sabay na maghanap ng pag-unlad. Sa huli, nagpasya ang baryo na tanggihan ang alok ng pagbili. Sa halip, bumuo sila ng isang samahan upang pag-isahin ang kanilang ani at palakasin ang kanilang kabuhayan. Ang kinatawan
mula sa bayan ay umalis na may bakas ng pagkadismaya, ngunit walang pagtatalo. Nang gabing iyon, naglakad si Mayumi patungo sa gitna ng palayan. Inilapat niya ang kanyang palad sa ibabaw ng pusod ng lupa. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, naramdaman niyang muli ang malakas na tibok. Mas malinaw, mas matatag. Ang liwanag sa ilalim ng lupa ay bumalik. Hindi bilang apoy na nakakasilaw, kundi bilang mahinahong ningning na puno ng katiyakan. Sa kanyang likuran, lumitaw ang diwata at sa mga mata nito ay may tahimik na kagalakan. Sinabi nitong ang hiwaga ay hindi kailanman tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pagpili. Pinili ng baryo ang pagkakaisa. Pinili nila ang alaala kaysa tukso. At sa pagpiling iyon, muling nabuo ang kasunduan sa pagitan ng tao at ng lupa. Unti-unting naglaho ang diwata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pangamba o panghihina. Sa halip, dahil alam nitong ang ugnayan ay hindi na nakasalalay lamang sa presensya nito. Ang mga tao mismo ang naging tagapagbantay. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang palayan ay sumayaw sa marahang ihip ng hangin. Ang mga uhay ay tila mas tuwid, mas buhay. Si Mayumi ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bukirin, hindi na lamang bilang babaeng naglalakad kasama ang diwata, kundi bilang bahagi ng isang baryong muling nagkaisa. At sa kailaliman ng lupa, ang pusod ng palayan ay patuloy na tumitibok, hindi na lihim, kundi buhay na paalala ng kanilang piniling landas. Wakas.